Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ngayon ay magbabalik tanaw tayo sa kwento ng Minions at More Volumes 1 at 2 mula 2022, halina't simulan na natin. Ang pamagat ng unang kwento ay Yellow is the New Black. Sina Dave at Stuart ay nakakulong sa isang bilangguan. Ngunit hindi katulad ng kanilang mga kaibigan, ang dalawang magkapatid ay puro kasiyahan lamang ang iniisip. Dahil dito, napansin sila ng sheriff na gustong disiplinahin sila sa kanilang masamang ugali. Dinala ng sheriff ang dalawa sa disyerto at pinilit silang magpulot ng basura bilang parusa. Upang masiguro ang kontrol sa mga bilanggo, pinagtali ng mga gwardya ang dalawa gamit ang kadena. Pero para kay Hal, ito ay naging paraan upang makatakas. Nang may papalapit na truck, itinapon ng bilanggo ang mga minion sa linya ng kuryente at ginamit ang kadena upang dumulas pababa patungo sa sasakyan. Naabot ni Hal ang likod ng truck at hinayla sina Dave at Stuart papasok. Agad na hinabol sila ng pulisya, ngunit sa pag-abot sa truck ay natuklasan nilang nakatakas na naman ang tatlo. Napagtanto ng sheriff na kailangan na niyang humingi ng karagdagang tulong. Habang libo-libong sasakyan ang umiikot sa bayan para hanapin ang mga tumatakas, lagi pa ring nakakahanap ng paraan ang tatlo upang makatakas. Kinagabihan, habang tumatawid sila sa riles ng tren sa gitna ng kagubatan, naipit si Dave sa bakal at muntik ng masagasaan. Tumakbo si Stuart para iligtas siya, at parehong yumuko upang makaiwas sa tren. Sa sandaling iyon, naputol ang kadena. Kaya tumakas si Hal mag-isa habang hinahabol ng mga pulis na hindi napansin ang dalawang minion. Matapos madakip si Hal, hinabol naman ng sheriff ang dalawang munting nilalang. Tumakbo ang mga minion papasok sa isang circle upang magtago. Nang matagpuan sila ng pulis, nakapasok na sina Dave at Stuart sa isang kanyan at pinaputok ang kanilang mga sarili sa ere. Hindi nila inakala na mahuhulog sila pabalik sa bilangguan, bumalik na naman sila sa umpisa. Ikalawang kwento, Crow Minion. Sa kwentong ito na pinamagatang Crow Minion, sa panahon ng mga sinaunang tao, naroon na rin ang mga minion at nagdudulot ng kaguluhan. Nang matuklasan ng isang tribo na naubos ng mga dilaw na nilalang ang kanyang mga saging, nagalit ito. Ngunit nang makita ang isang toro malapit sa lugar, iniwan ng ama ang kanyang anak sa mga minion para sa kaligtasan ng bata. Habang wala ang ama, inatake ng sanggol sina Kevin at Stuart. Ginamit ng bata ang kanyang rattle upang pukpukan ang mga minion. Dahil dito, tinali ni Kevin ang bata gamit ang baging. Nang hindi na makalakad ang sanggol, inihagis ni Kevin ang rattle sa tuktok ng bundok na ikinagalit ng bata. Nagsimulang batuhin ng sanggol ang mga minion, kaya kinailangan nilang magtago. Samantala, nakalaya ang bata at umakyat sa bundok upang kunin ang rattle, pero nahulog siya. Bago pa man siya masagip ng mga minion, dumating ang isang pterodactyl at dinampot siya. Dinala ng hayop ang sanggol sa kanyang pugad upang gawing pagkain. Agad namang sumugod sina Kevin at Stuart upang sagipin siya. Sa pagdating nila, nakita nilang sinusubukang sirain ng sanggol ang mga itlog ng dinosaur. Habang pinipigilan nila ito, dumating ang pterodactyl at hinabol sila sa galit. Dali-dali nilang binaba ang bundok habang buhat ang bata, gamit ang kalansay ng hayop bilang sled. Pagdating sa bangin, nahulog sila at muling nadakip ng lumilipad na hayop. Sa kabutihang palad, bumangga ito sa bundok at napatay. Nakauwi ang tatlo at dumating ilang segundo bago bumalik ang ama ng bata na may dalang huli. Hindi niya nalaman ang nangyari at inutusan ang mga minion na magluto ng hapunan. Habang nagtatalo sina Kevin at Stuart kung sino ang unang kakain, nilantakan ng sanggol ang lahat ng karne. Nang dumating ang ama, sinisi nina Kevin at Stuart ang kanilang sarili. Nagalit ang ama at hinabol ang mga minion gamit ang pamalong kahoy, habang tuwang-tuwa ang bata na hindi siya nahuli. Ngunit ang kanyang parusa ay dumating din agad, muli siyang nadakip ng pterodactyl. Ikatlong kwento, Panic in the Mail Room. Sa kwentong ito na pinamagatang Panic in the Mail Room, sa isang bodega kung saan ipinapadala ang iba't ibang uri ng basura, si Mike ang responsable sa pagtatatak ng mga kahon, habang si Ken naman ang naghihiwalay ng mga ito ayon sa kategorya. Ngunit imbes na pagtuunan ng pansin ang trabaho, mas piniling maglaro ni Ken. Dahil dito, pinagalitan siya ng kanyang kaibigang si Mike. Sa puntong ito, nagpasya si Ken na itigil muna ang video game at maglaro na lamang ng mga kahon. Sa ginagawa niyang ito,
nabara niya ang tubo kung saan dumadaloy ang nakalalasong basura. Sinubukan ni Mike na ayusin ang problema, ngunit habang inaayos ang tubo, nagkaroon siya ng kontak sa isang hindi kilalang likido na nagdulot sa kanya ng pagbabago, naging isang lilang halimaw siya. Sa sobrang takot, nagsimulang magsisigaw si Ken, ngunit agad namang bumalik si Mike sa normal. Ang tanging naiibang nangyari sa kanya ay naging lila pa rin ang kanyang buhok. Sa unang tingin ay tila wala siyang natatandaan, ngunit paminsan-minsan ay muling nagiging halimaw si Mike at nagsisimulang lamunin ang mga kahon. Habang hindi pa naaabot kay Mike ang mga kahon, nagpatuloy si Ken sa paglalaro at natatawa habang pinapanood ang sunod-sunod na pagbabago ng anyo ng kanyang kaibigan. Bigla na lang lumitaw ang isang kahon na may lamang 3 kuting sa conveyor belt. Agad tumakbo si Ken upang iligtas ang mga pusa at maiwasang kainin ng halimaw. Habang tinatakbuhan ng minion ang halimaw, kinailangan niyang umakyat sa isang button ng mga carton upang iligtas ang mga kuting. Sa kabutihang palad, bago siya maabot ni Mike, bumalik ito sa normal at nahulog mula sa button. Mabilis na bumaba si Ken upang tulungan ang kaibigan, at nailuwa ni Mike ang lilang likido na kanyang nalunok. Sa kasamaang palad, aksidenteng nabahiran ang mga kuting ng likido, at sila ay naging higanteng mga halimaw na handang kainin ang dalawang minion. Ang susunod na kabanata ay ang Training Wheels. Dumaan ang ice cream truck sa kanilang lugar, kaya't agad na nagpidaw sina Margot at Edith upang habulin ito. Habang sinusubukang makasabay sa kanyang mga kapatid, nahulog si Agnes sa kanyang bisikleta. Lumapit ang mga minion upang tulungan siyang tumayo. Upang matutong magbisikleta si Agnes, dinala siya ng mga minion sa laboratorio. Habang siya'y nagsasanay sa exercise bike, gumawa sina Kevin at Stuart ng unicorn na motorsiklo para sa kanya. Makalipas ang isang linggo, dumaan muli ang ice cream truck at sa pagkakataong ito, nagtagumpay si Agnes na maabyutan ito. Ngunit naudlot ang kanyang saya nang biglang may magnanakaw na tumakas mula sa jewelry store at ninakaw ang ice cream truck bilang getaway vehicle. Galit na galit si Agnes kaya hinabol niya ito gamit ang kanyang motorsiklo, pinapaandar ang jet engine nito. Habang hinahabol ang magnanakaw, kinailangan niyang iwasan ang isang higanteng ice cream at muntik ng ma-aksident. Sa sandaling iyon, natanggal ang isa sa mga propeller ng kanyang motorsiklo at tumama ito sa truck. Nang muntik na siyang bumangga, pinaandar ni Agnes ang parachute upang mailigtas ang sarili. Nagkaroon ng pagsabog at ang magnanakaw ay tumilapon patungo sa windshield ng sasakyan ng pulis. Sa araw na iyon, natikman ni Agnes ang matagal na niyang pinapangarap na ice cream at itinampok siya sa pahayagan bilang isang bayani ng bayan. Nasira man ang kanyang motorsiklo, bumalik siya sa lumang bisikleta, ngunit inayos ito ng mga minion. Sa isang pindot lang, napapalitan ito ng lumilipad na suit. Competition. Sa isang sikretong laboratorio sa ilalim ng lupa, nagdesisyon sina Phil at Stuart na gamitin ang kanilang libreng oras upang maglaro ng tic-tac-toe. Ngunit nang mapansin ni Phil na matatalo siya, nagalit siya, pinunit ang papel, at itinapon ito sa basurahan. Dahil sa ganda ng pagkakatapon, hinamon niya si Stuart. Naka-score din si Stuart mula sa mas malayong distansya. Nagpatuloy ang kompetisyon at nalampasan ni Phil ang record ng kaibigan niya. Ngunit hindi nagpatalo si Stuart at hinamon siya sa isang santukan. Tinanggap ni Phil ang hamon at sa pindot ng isang button, lumitaw ang isang boxing ring sa gitna ng laboratorio. Nang isuot na nila ang gloves, nagsimula ang kanilang laban. Ngunit walang nanalo, kaya't nauwi sa laban ng hinlalaki, na wala ring naging panalo. Sa sobrang inis, nagsuntukan na lang sila hanggang sa maubos ang kanilang enerhiya. Makalipas ang ilang oras, sinubukan nilang ayusin ang hidwaan sa pamamagitan ng panibagong paligsahan, isang wheelchair race na may fire extinguishers. Si Phil ang unang sumubok sa bagong teknika at di nagtagal ay na-realize nilang masama itong ideya. Nagdulot sila ng kaguluhan sa buong laboratorio. Nahulog sila sa tulay pero sa halip na mataranta, nagkarera pa sila pababa upang maunang bumagsak. Kumuha pa sila ng 2 bomba upang mapabilis ang kanilang pagbagsak. Nang matanto nila ang pagkakamali, huli na ang lahat. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila sa pagsabog. Sa huli, nakakita sila ng papel na may direksyon patungo sa tapunan ng basura, at nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang paligsahan kahit gaano pa kalaki ang gulo na kanilang nagawa.
Dito na nagtatapos ang part 1 ng palabas. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.